Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola. Magandang umagang Independence Day, June 12, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Good morning. Good morning. Morning. Handa na ba kayo? Handa na kayo? Handa na ba kayo? Oh, yung iba, naghahanda pa lang. Yung mga ibang nasa Amerika, sa iba't Europe, lahat. May kanya-kanya tayo eh. Middle East. Doon talagang may sineselebrate. Oh, yes. Marubdob. Marubdob. Sa mga park, nagpipik. Pag-usapan natin yan. Meantime, mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. Live tayo sa Facebook at YouTube. Or i-download ang DWIZ app, DWIZ 882. Follow, like, share, subscribe, comment. Dito sa text line, pwede kayong mag-comment. 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Sa Signal, Channel 24, sa TV Plus. 27, sa GMA For The Box. 25. Good morning ulit. Morning. Napakasaya ng isang buong bayan. Yes, sa lahat. Naalala ko noon, one Independence Day, doon ako sa ate ko, sa Sacramento. Ay, matindi ang celebration ng mga Pilipino ron. May activity, picnic, lahat. Picnic nila, iba talagang sama-sama. they go to town. May kantahan, puro mga Filipino folk songs, may Filipino dances, naka-Pilipinyano sila, nakabarong ang mga Gustong-gusto kasi summer. Doon. Sa Amerika, sa Europe, Middle East, yan, malakas ang ano natin. We are in 110 countries. Yan. Maski nga ata sa Alaska nagse-celebrate sila. Sabi nga nung isang kaibigan natin, sabi niya, "Sir, relax lang kayo. We are taking over the world." Yan. 110 countries eh. Ito po ang ika-100, 126 na Independence Day, declared in 1898. Okay. Kawit eh. Ang simula ho nito, flag racing, syempre yung official dome natin, pinangungunahan ni President Marcos. Flag racing sa Rizal Park. At maglalagay ng wreath. Palagi yan every year. Ano? Okay. Pero yan din po 12, yung sa Diplomatic Corps. Yes.
Vindenor. Vindonor. Yan. Sa Malacanang po ginagawa yan. yan. Malacanang. Pero para sa atin, yung parada sa Quirino Grandstand. Yun ang- Televised po yan, kung gusto nyo. Yan ang importante rin. Dati, civil military parade. May military. Ewan ko kung ngayon. Dati may flyby pa nga eh. Oo, May yung flyby. mga Blue Diamond. Blue Diamond at that time. Ngayon po, 22 karosa. Karosa. Oh. Okay? Iba-ibang probinsya. Mga floats. Floats. Yes, Floats. karosa. Siyempre, may message ang presidente. Yes. Freedom. Yan daw po ang ating pinakamamahal. Ang pinaka-aalagaan, freedom. Very timely ata itong... Medyo mabigat. Oh. Freedom ang kanya sinasabi. Freedom Month. Yes. Ah, At in-emphasize niya yung external threats. ayan. Freedom. Tapos may external threats. So, angkop din po sa panahon, yung mensahe ng presidente, pag may mga ganyang okasyon. Yes. Okay. Dati kasi, meron ako naalala, I think it was GMA who said, ang freedom hindi lamang freedom from foreign powers. Yes. Ang freedom kasama yan, yung freedom from Hunger, hunger, poverty. Deprivation. deprivation. Yan. Which is totoo naman. Talaga naman yun. Importante din sa atin yun. Napaka-importante nun. Kasi Ah. sabi nga ng mga yan, kung walang masigasig at maayos, malusog na citizenry, wala kang... Hindi ko mo po nakakuha na tayo ng independence. Ayos na tayo. hindi. Madami pa raw dapat gawin. Marami. Ayan. At yan naman ay ni-emphasize din ng Pangulong BBM. Kailangan din gawin. Kailangan yan. Yung ang hindi lang naintindihan din nila kaya lang makupad. Kunwari lang. Yun. Makupad yung mga yan. Yung mga... Bakit naman ikaw? Ba't makupad? yung mga nasa baba. Iba iniisip, importation, mga ganun Iba yun. Ibang- Kailangan masolusyonan ang inflation. Ikaw naman pa rin, Jonathan. Kaya kailangan puro imported. Paano ka yan, yung pinag-usapan natin. Marlon Ronquillo sa column niya, Ngayon? yung importation. Ayun na nga. Yung meeting nung inatendan ko nung Sunday ng mga Okay. Foundation for Free Farmers, sabi niya, yung mga naka-umattend doon, halos lahat doon, mas magagaling pa yung kaysa daw doon sa mga economic managers, kabinete ni Presidente. Hindi, maaring hindi eh. Kanya lang, ito mga to, walang ibang interest. Oo. Ang lagi natin sinasabi rito, ang mga policy natin, mukhang nababalot sa vested interest. Ayan. Ay, walang nagbago. Isa pang Yan ano yan. ang hindi maganda. Isa pang, yan yung freedom. Yan. Freedom from vested interest. Ay, Yung para sa mamamayan. Pinag-uusapan kumbaga, may hidden merienda eh. Pinag-uusapan Ito mga ito nga buffet eh. Buffet na, hindi na merienda to. Ni Kong Jonat, Buffet parang na. hindi nagbago ang mundo. Nung panahon nila President Aguinaldo at nila Andres Bonifacio, Okay. nandun na rin yung mga script Amerikana, yung mga best interest, sila na yung taga-bulong na, sir. Ganito dapat yan. Ang mga bata pa sila, sila Aguinaldo, 27, Alam mo yung ano yan? Oo. Madali silang na Kapusukan. sway. Oo, Sabi nga, matindi, yung edad matindi. ng kapusukan. Ang may edad lang si Bonifacio. Bonifacio, Purist siya. Siya ay talagang makabayan. Nadali siya. Well, yung istorya po ng ating independence ng June 12, 1998. Nagsimula kasi yung himagsikan, 1896. Yan ba yung nagpunitan sila Yes. ng ano? Yes. Oo, kasi doon sa isang printing press, Cry of Pugar namin yun. yung dyaryo, kung saan ginagawa yung dyaryo, meron dalawang empleyado, nag-aaway tungkol sa sahod. Ayan. Yeah. Oo. Yan, dyan nagsisimula. Ay, yung isa ngayon, na alam niya na Katipunero. Katipunan. Oo. Yung eventually kasi yung pronunciation ng Katipunan naging Katipunan. pero dati, Katipunan yun. Katipunan. Katipunan. Ibig sabihin, nag-grouping. Katipunan. Samahan. Sinumbong niya na doon sa GM. Sir, Nakita niyang GM, inano yung drawer na puro paraphernalia para propaganda ng Katipunan. Hindi mga uniforme ng PLA, Hindi. Hindi. Ba yun? Sinumbong ngayon. Nag-away muna eh. Nag-away yung dalawang empleyado. Anak ng toka na. Nagsimula, Nung nalaman, Hindi, natuklasan siya. Oo, dinampot na yung mga ibang Members. membro. Oo.
nalaman ngayon nila Aguinaldo, siyempre, rush sila, punta tayo Caloocan. Kailangan simulan na Sina natin. Bonifacio, lahat. But from the start, yung grupong Katipunan, talaga pong layunin nun, Philippine Independence. independence. Yan sila Bonifacio. Oo, ganun talaga. They were inspired, according to them, by Jose Rizal. The works of The works Rizal. of Jose Rizal. At saka po marami na kasi mga ideyang At that time. kumakalat noon. No? American Revolution of the 1780s. Yung the French Revolution. French Revolution. Na-inspire sila no? Inspired Yes, sila. independence. Kaya pumasok sa isip nila yun. Kaya kita mo yung ano doon, grouping paring, Conrad pa rin, Joel. Yung mga intelihensya, so-called, nasa Europe. Nasa Europe sila. Oo, Waging propaganda. Waging propaganda war. Pero ang gusto nila noon, representation lang Representation sa sa Cortes. Sa Cortes. Kaya kakaiba yung gusto ng mga katipunan, independence. Independence. Yun talagang Oo, wala. ibang-iba yun. Hindi pwede yan. Yung, ano. Kaya po nung diniklara ng ni Diosdado Macapagal in the early 60s, na talaga independence natin June 12 at hindi July 4. Yun yung sinasabi niya. Talagang pinaglaban natin yan Dumanak ang dugo. Oo. Itong July 4, Wala ito. Binigay lang sa... at kaduda-duda pa yung pagkakaroon. Hindi binigay, binisto ng Amerikano sa atin. Kumbaga. Yan. Hindi, kasi kailangan nilang, kung colony pa nila tayo, kailangan nilang gumastos dito to repair the damage. Di kailangan the ayun. war. Oo. Sa bitawan na lang. Kayo na, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero we will have parity rights. Ayan. Yun. Yan, tinira Yun ang nila iniwan tayo. naman nila. Nagtalo-talo pa yan noon. Mga Naalala Hebos ko. cutting law. Parity rights. Nagtalo. Paano naging independent yun? Kunwari sa papel, independent na tayo. Pero hawak pa rin tayo ng mga kano. Meron silang bases. Tapos ang mga Amerikano, para silang Filipino citizen dito. Lahat ng karapatan ng Filipino citizen, meron. Sila rin, meron. Paano independence yun? Nung kasing ginawa ni Diosdado Macapagal dyan, naalala ko, bata pa ako. Banatan yun. I was in my grade school. Nagtatalo pati yung mga matatanda sa amin. Kasi daw, sayang yung pagod nila Quezon, nila Rojas, nila Sergio, na naglalaban for independence. Tapos tatanggalin nyo pala sa July 4 ang independence. Yan. Ang gusto nila manatili. Manatili. Meron ganun sektor. Meron ganun sektor. Meron pa meron kasi Philippine Commission pumunta sa Amerika yung mga yan. Siyempre naman iba, independent ba yun? Oo. Meron ngang parity rights. Paano naging independent? Meron bases. Hawak nila tayo. Lahat. But the June 12 na 8, ganito po yung kwento noon. Kasi nga, nagsimula na si Bonifacio. So, nagtawag siya ng concerted effort na lusubin ang Manila, the seat of power. Tama yung strategy. Di ba? Take over mo na. I-take over muna yun. The jugular. Alam ng mga Kastila yun. Oo. Kumuha ng reinforcements from surrounding provinces. Kasama na doon ang Cavite. Ngayon, ang meron pong history, fact, na yung mga taga-Cavite hindi pumunta, lumusob sa Manila. They did it on their own. Doon sila tumira. Kasi wala na po mga Kastila doon. Binanatan nila yung mga Kaya, mga garrison. Mga garrison. Natural, kung reinforce yung mga Kastila rito, kita-kita mo yung strategy ni Bonifacio, di ba? Yung pinaglabanan sa San Juan. Yung sa Mandaluyong, yung Hagdang Bato, mga ganyan Yung mga ganyan. Tas pugan Papaligunan muna yung mga Manila Ganyan na strategy. Encircle the city from the countryside siya Noon pa lang. Ganun na. Lulusubin nila ngayon yung Manila. Siyempre, marami siyang casualties. Siyempre. Kasi lahat ng puwersa ng... Nandito Nandito. I-reinforce nila. Seat of power to and therefore, nanalo doon sa Cavite. Cavite. Pero even from the start, Bonifacio declared a revolutionary government. At siya ang presidente. So nagkaroon ng eleksyon doon sa Teneros. Teneros. Sabi niya, illegal yan. Kasi Teneros Convention yun. Illegal yan kasi meron na tayong government, revolutionary. Huwag ninyo tuloyan. Huwag niyo tuloyan. Doon siya, he was accused of treason and everything.
At Ganyan ano po. siya, binaba talaga siya. Ginawa siyang So, nung nananalo na tayo, naramdaman ng mga Kastila, they called for truce. Yan yung biyak na bato. pack of biyak na ba to? Okay, nung nagbiyak na bato, ang usapan doon, bibigyan ng pera. At mag-e-exile yung leadership ng revolution. Si Emilio Aguinaldo na Bigyan ng pera ng mga Kastila ang gobyerno ni Emilio Aguinaldo. kabayaran. At mag-e-exile sa Hong Kong. Ayos Yan. yun, ano? Okay, yan yung biyak na ano? bato. May ganun, ano? Nasira ngayon yung biyak Usapan na bato. na yan, Pak yung na usapan na yan. Dahil dumating ang mga Amerikano. Pagdating ng mga Amerikano, ang talagang pakay pala to occupy the Philippines. Kinuha nila si Aguinaldo sa Hong Kong as a symbol of the Philippine Revolution para ma-wipe out na yung Kastila totally. And they take over. Ayan. Ganyan po nangyari dyan. Okay? Noong habang nandito na si Aguinaldo, nagdeklara na siya ng independence ng June 12, 1898. 1898. Pero hindi pa po tayo nananalo. Pero nag-declare na siya ng independence. Sa likod niya, mga kano. Yung mga kano naman. Iba, Finally, mga ilang buwan, early 1899, gumawa na tayo ng constitution. That was the Malolos Constitution. Ayon kay Nick Joaquin, dalawa lang ang importanteng dokumento doon sa nangyari. Yung ating constitution at saka yung menu. Oo. yung menu. Masarap daw yung menu eh. Masarap daw yung pagkain eh. Yung Hanggang yung ngayon, menu. hanggang ngayon, yung sa Bulacan, meron doon. Meron. Naka-ano ba yun? Hindi ko alam yun. Oh, meron. Naka-preserve. Naka-preserve. Sarap daw yung pagkain at saka Buo, yun ayos na talaga. ayos. Ayos na ayos. 200 guests. Okay. Meron po mga restaurant ngayon, pag Independence Day, Meron din gano'n. Sineserve yun. nire-replicate yung, Yung menu menu na na yun. yun. Kanya-kanya sila. Independence Day menu kung tawagin. Kanya-kanya. Nung medyo in my early years, naalala ko yan eh. May mga restaurants na ganyan. Yung iba nga, At French! Oo. may dating. At may dating. French ang sulat. Ganon kasosyal. May wine selection pa yun. Diyos ko, dahil mga European. Pero yung iba naman mga kaibigan natin, ako kasama doon, iba naman ang amin. Independence Day, punta ka sa Luneta, o pasiteria tayo din sa Santa Cruz. Ayun, Sila nag-uusap ng Sarap revolution. doon. Sarap doon. Pasiteria na yun. Sa Santa Cruz. Marami dyan. Marami doon. O, doon sa may eskolta, yung ano tong kalye na yun, yung Tipinpin ba? Tipinpin. Meron Tipinpin. yan. Oh. Pero nasa Ongpin mall, yun. nasa mall na yata ngayon. Ngayon mall na eh. Nandiyan sa Ang Konya, yung ano ba yun? Hindi, pumunta ka Robinson ngayon, yun. pumunta ka ngayon sa mga mall at saka Andun sa mga iba independent. Tradition po sa Filipino families. Magsasama-sama sila pag Independence Independence Day, Day. oh. Lunch. Lunch yan. Lunch. Tradition yan. Yung sa Malolos kasi lunch yun. Doon sa mga lolo ko, naalala ko, pag June 12, kailangan magkakasama-sama. Critical yon. Pag ikaw nawala ka ng, Lunch. pag nawala ka ng June 12 at nandito ka lang sa Ano ka? paligid, Wala ka ng galang? wala. Sa, Yan, gaganunin ka dyan. ganyan po sila noon. Sana manumbalik yung Oo, ganun yung na ganun pagmamahal na. natin. Samahan na yun. Sa akin lang nagre-research ako kagabi bago on the eve of Independence Day. You can just imagine kasi nung panahon nun, they were in the cusp of history. Turn of the century. Yes. Tapos sinimula ni Rizal at nung kanya mga yung Writing. Propagandista. Then ito ngayon na-fire up sila Bonifacio Bonifacio. na purist. At si Aguinaldo na magaling din, general din siya, but he's more of a young, politically minded. But one of the things na notice ko rito, nung panahon nun, itong tatlong to, sila yung nakasilo talaga ng history, napaliligiran na sila ng mga maikling Merkana. ng mga Bakit vested ba? interest. Wala pang Amerikano. Nakapaligid na sila. Sila na yung mga Dehilo. sila na yung bumubulong sa mga ito. Mahirap bulungan si Rizal. Hindi, si Rizal iba Hindi, pinakikita. may sariling group. Si Bonifacio mahirap bulungan. Dahil nung kanya naman talagang Hindi, iba siya. purist. Iba Pero si siya. Aguinaldo nakita na ito nabubulungan to. Hindi na. Although si Rizal, si Aguinaldo ang akin naging biktima rin siya ng history. I mean, marami siyang nagawang medyo hindi kaaya-aya sa iba. But what he
suspect. Siya yun nandun sa sentro talaga ng maelstrom ng pangyayari. Kasi nananalo sila. Nananalo siya eh. So, tapos pati yung kung paano siya na isahan itong mga Amerikano. Well, hindi lang isahan na, pangalawahan na, pangatluhan. Hindi mo rin siya masisi. He needed allies. He needed to, ibinalik siya ng Kanuri. From the exile in Hong Kong. But what I'm saying Kasi naging simbolo na siya hindi nawala ng Philippine Revolution. nung panahon nun, oligarchs na ba Doon ang siya tawag? nagamit, pare. Doon siya nagamit. Pero oligarchs na ba ang tawag sa mga maikling Merkano? Hindi Oo. pa. Hindi Ganun, hindi pa. Ano pa lang sila? Mga ano yan? Nagmamay-ari ng lupa yung mga Alam ko, maraming kalye na nakapangalan sa kanila ngayon eh. Hanggang ngayon. But andun sila and history has not changed. Andito pa rin sila. Kaya nga, unahan lang sila sa eroplano. So, alam mo, kasama ng presidente. kaya alam mo, dyan sa area ng Cavite, Laguna, etc. May tinatawag ng mga friar lands. Friar land. Hawak nila yun. Hawak nila yun. Eventually, yung Friar Lands na-take over din ng mga influential, Yes. politically influential. Which reminds me, a bit, interject yung lang mga ako. yulo. One of the things na natatago sa history, si Aguinaldo, kaya rin na-persuade siya, binulungan na siya na huwag na buhayin yan at dahil problemahan tayo. Nauna rin si Bonifacio dahil purist. May mga pinapatay siya, pinabaril ng mga friars dun sa, Hindi, sa tsaka kabi. Dahil, siyempre galit siya. At si sabi ni Aguinaldo, Bonifacio, maano talaga yun? that's not the rule of the law. Gano'n, Hindi. The law is for all. Gumagano na rin siya. Meron na rin siyang ganun. Naunahan si Bonifacio, may mga ginawa rin di ba? Revolutionary. Hindi pa po na-settle yung issue. Unsettled issues pa yun. Sa history natin. Makabalikan ako ng pamilya niya. And it may never be settled. Yes. But what I'm saying siguro, nung panahon nun talaga, iba ang panahon nun. Turn of the century, a lot of things were happening in the world. Makikita mo yung conflict eh. Kasi yung mga tipong mga Bonifacio, Antonio Luna, mga purist to eh. Di ba nakita mo, pinagbabanat Si Luna, nananampal pa. Ayon sa mga historians po, si Antonio Luna, ayaw niya noong Philippine Revolution against Spain. Naging revolutionaryo lang siya noong Philippine-American War na. Okay. At ang unang-una niyang suggestion, mamundok na at maging guerrilla warfare against the... Kasi itong mga Amerikano na ito, hindi natin kaya ito Hindi natin kaya itong harapan. face-to-face. Kasi wala tayong armas. Wala tayong armas. Yung mga field warfare na harapan. May mga kanyutong mga ito. Lahat. Tsaka ang dami na nilang reinforcement na dumating. Na dumating. Yung, yung US po, nung dumating dito, just a little background. Ang Cuba kasi naghimagsikan na sila as early as 1895. 1 year ahead of us. Against Spain din yun. Tapos dumating yung ating himagsikan, 1896. Nakita ng Kanu yun. Parehong Spanish. Parehong Spain yan. Okay? So, they manufactured a war. Pinasabog yung kanilang Yung isang barko doon. barko at inaccuse ang mga Kastila. Sila nagpasabog. So, America declared war against Spain. Sinakripisyo nila yung sarili nila mga tao. Di ba? That's well established in history. Na sila ang nag-manufacture nun. Tapos, They really manufacture they declared war against Spain. Kapo-Amerikano. Against Spain. Kapahong Amerikano yun. Nakuha nila yung Cuba. Pero hindi pa nila nakukuha yung Philippines. So, punta sila rito. At ang aim nila sa Philippines, kaya sila naglalaway sa Philippines, China. jump off point Jump to off China. point to China. Ang laki ng negosyo ng China noon. British Sila lang. Delano, yung grandfather ni Roosevelt, FDR. Isa sa mga ano yun. Yun, isa sa mga kumita yun sa Sa Opium War. China, Opium War. Kaya laway na laway yung ano. So nagpunta sila rito to occupy the Philippines. Nung nananalo na tayo sa Spain, behind our backs, hindi natin alam, nagkaroon sila ng Treaty of Paris. Binenta tayo for $20 million. Nag-uusap na sila doon. Yung Spain, at saka binenta po tayo sa Amerika, pero yung lupa lang. Yung territory lang. At walang Pilipino representative doon sa Silang dalawa lang yun. Silang dalawa. Ginancho talaga si Aguinaldo eh. Yung pong Treaty of Paris, yun yung unang-unang katibayan. Nanalo ko tayo.
20 million binenta tayo sa The territory. Sa US ngayon, ang buong nila, sa kanila ang Pilipinas, the real estate lang. Paano yung mga Pilipino? Hindi. Kaya nga, We are squatter in our own Country. kaya our nga, own land. a year or so later, si McKinley, napaluhod siya dun sa kanyang White man's study. burden. Sige, we will take them in our under our wing. Hindi, nag-issue sila ng pardon. Oo. Doon sa mga insurrectos. Sa Pilipinas, nagka-amnesty. Ang Amerika, kailangan kasi legal eh. Nag-amnesty sila sa mga Pilipino. Sige, amnesty, pwede kayo to stay in our property. Mga walang hiya, no? Tayo pa ang Ganun lupa klaseng natin, nakatira tayo. Para maging legal lang yung mga Pilipinong nasa sarili nilang bayan. Legal in the eyes of the US law. Yung media naman nila, walang sinabi. Bagkos eh. Ano meron? Numero unong tinulak pa yun. Hindi, yung mga... Pare sila Mark Twain, upak ng upak yan. Hindi, pero sila, sino yung may-ari ng yung mga... Luce. Yung mga sila Luce. Hindi, Sa pro... San Francisco. Kasi si Luce, Pro-occupation. Hearst, naku, Diyos ko, yung mga yan eh. Gustong-gusto. pro-nationalist China yun eh. Iba yun. Nila iba Henry yun. Luce. Pro-nationalist Pero China. tingin nila sa atin noon, monkeys eh. Andi, sabay, tama ka. Sila Mark Twain, there were writers there who were fired. Anong ginagawa nyo dyan? Di ba? Monkeys. Para po hanapin nyo po sa, I think magugoogle nyo. Yung title ng essay ni Mark Twain, To the Person Living in Darkness. Oo. Hanapin ko nga. May mag-google mo na. Sobrang latay ang American at very sarcastic. Oo. Matindi ang dating niya. Matindi ang ano niya. To the person living in darkness. Kasi daw, kaya tayo kailangan i-occupy ng US. Kasi kailangan- Because we were living in darkness. Enlightened dapat tayo. I-enlighten nila tayo. White man's burden nga eh. Ganon din po sa China. Ang mission nila, ang China, maging Ayusin. Western. Oo. Christian, Americanized China. The new China, ang tawag nila dyan noon. Yeah. Sabi ng mga Chinese, teka muna, 5,000 years na kami. Civilized na kami. Gusto nyo pa rin Gusto kami pa nyo kami? Hanggang ngayon, ganun pa rin. At tignan mo ang ng mundo. In other words, ang point po namin dito, the fight for independence for the Philippines Remains. continues Hindi nagtatapos up pa. to now. Hindi nagtatapos. Kailangan conscious pa tayo, aware tayo. Now Of we have our to do a lot of work. And we have to redefine our national interest. Totoo. Yun Establish totoo. our national... yung identity po, Entity medyo and established interest. na yan eh. But it's continuing to evolve. Kasi yung interest natin, nababalutan ng kung sino-sino eh. Yeah. Na interest. Ito kasi pinapasok mo pa yung mga naka-Amerikana eh. Ano eh. Hindi kasi nakikita ko lang, parang hindi nagbago. No? Nandiyan pa rin sila ang lalakas. Nakita mo na- Napaka-influential. Sinasabi mo sa power, sa electricity, Nakita mo meron naman, ba yan? nakita mo. Pero sa power. Power. Oo, Ito, meron. It extends to all walks of life. Pati yung mga importation. Pati yung mga ikaw ba naman pag hindi ka ba naman ang mentality mo iba pinagmamalaki mo yung mga wardrobe. Hindi naman. Designer kasi yun eh. Designer. Kung hindi designer yun, ikaw ba? Hindi, yun eh. Mamalaki. Wala nga akong nakita ang parang doon eh. Malamang yan, nabubulungan Di ba? yan ng mga... Pare? Kung merong Versace design na barong. Nasaan yun? Wala akong nakita. Wala. Wala. 8:31 na umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Good morning. 126 Independence Day ng Pilipinas. June 12. 26, ano? Wow. Mahaba-haba na yon, pare. Hayaan mong abutin tayo ng 200 siguro. Oo. Ito naman si Bong. Ano sabi ni Bong? Independence Day, wala nga akong nararamdaman eh. Gutom pa rin. Kasama na rin yung Bong. Ikaw naman yung laban sa gutom, kasama yun. Sa banatan. Baya mo, darating din tayo doon. Maniwala ka na lang sa mga oligarchs. Ayan.
Si Parin Joel kasi, pasok mo yan topic na yan. Pasok mo yung tungkol sa mga maikling Amerikano eh. Nag-research ako, common denominator, laging nandun sila eh. Laging merong interest na yumaman. Oo. Pampayaman lahat ng events. Oo. Tapos yung mga leading, yung mga Di ba may kumita pa doon sa arms deal sa Hong Kong? Hong Kong. Bumili po ng armas. Yung perang binigay ng Kastila kay Aguinaldo, doon sa Para bibili. biyak na bato, Oo. ginawa niya, pinambili ng armas. Alam mo sinong broker nun? Actually, nandun din siya. Alam mo yung Kalying Ompin? Oo. Kasama yun. 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 Lolo daw sa... Tawan-tawa nga ako kay Miguel Omping. Kasama ko yan sa isang show yung PSE Live. Sabi niya, ang nag-broker nga niyan, lolo namin. Oo. Yun to, sila Apa. Lolo nila. Isa sa broker noong Nung arms deal. Kasi siyempre, at that time, nakahanda na rin sila eh. They have to have an army. ang kailangan ng army. Again, hindi ito pwedeng ituro mong kasalanan ni Aguinaldo dahil, siyempre, as presidente, alam nga naman ako makikibroker niya. Naghanap siya, mukhang may nagpresidente. Hindi kasi sumama rin sa revolution sila eh. Oo. Sila Ongpin. Mga naka-uniforme rin. They were part of the revolution. Pero maganda yung choice nila ng exile. Oo. British territory. Territory. Ayos Hong to. Kong. Hong Kong. Maayos sila. Halimbawa, hindi sila nag-exile sa Guam. Guam. Hindi. Walang mangyayari. Pero sa Guam, may mga na-exile dyan. Sila Ricarte. Sila Mabini. Diyan na-exile. In-excel ng Spanish sila. Yung Guam po, dating parte ng Pilipinas yan. Oo. Na under Spain. Under Spain. Yes. Kinuha ng kano at ginawang base. Ngayon, dito raw, ang armed forces daw po, tinitignan na rin niya mga pogo. Kung baka may relasyon, may mga nahulihan daw ng uniform ng People's Liberation Army. Liberation Army, PLA. At nung nag-raid sa Porac, may mga nakitang uniforms ng ganyan. Pero ang sabi naman, sabi po ni Model, dapat daw si BBM, tignan na ang Pogo as a threat to national security. Alarming yan. Alarming. Grabe naman yung talon ng question na yun. Antindi ng talon na yun. Ang talon. Parang Mga nasa kaibigan Pasig. natin, sila Rapi, Aluna, at sila Jonathan Malay. Ganyan Matagal na nilang tinanong yan. Ganyan ang talon nila. Ano na lang sila, I told you so. Meron silang ganon, I told you. So, just to cool things down, sabi po ng spokes ng Armed Forces. Armed Forces. Relax lang. We will look into it. Kasi sinasabi ni spokesman, baka naman ginagamit lang na props yan eh. Hindi kasi, alam mo, pag ikaw ay nag-ooperate ka ng Pogo at may mga tao ka doon, ilan daan yun? Nasapilitan mong Pinapatrabaho. parang forced labor eh. Pinapatrabaho mo sila. You better project power. Of course. That you're capable of violence. Okay. Kaya mo sila. Kaya meron sila mga high-powered arms. Okay? At saka may mga kalaban silang ibang sindikato rin. Yan, importante yun. Yun ang hindi nilalagay sa equation eh. Na itong mga ito, labanan din sila. Labanan din sila. Iba-iba yan. Lalo na nung nagkaroon ng ang China na bawal na yung mga workers pupunta rito. Hanapan ng workers yan. So, ang kanila po Poaching, sinasabi, merong poaching sila. sigurado tayo illegal yung ginagawa nila. Human trafficking. May illegal detention, Yes. kidnapping. Ay, kailangan asta kang gangster. Siga. Siga ka. Hindi ka pwede umasta-astang Diplomatic? Kamerkana ka ba doon? malapastor ka. Hindi gano'n. Hindi pwede. Okay? Gangsta ka rin. Isa pong explanation niya na militar. Maaring props. Yun ang explanation ng military. Pero ito ang mas nakakabahala, pare. Ang dami na raw, 400 na, yung mga Pogo groups na karamihan illegal. Yan po ang sinabi ng ang findings naman. PAOK-TF. PAOK. Yun. Kasi sinasabi... PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay. Kasi sinasabi nila, iilan lang naman yung less than 100 ang talagang
legitimately kumuha ng permit or license or franchise from the PAGCOR. Okay. Ngayon, itong mga ito nagbunga. Kasi nangyari, nung panahon ng kopong-kopong, pag nakakuha ka ng, Lisensya, mother license. Merong mother license, meron ka ng mga alipon. Pwede, oo. Mga Kakabit. kakabit sa'yo. Yung gano'n. Yun, kabit. Ay, yung mga yon, hindi na yung mga yon. Noong nagkaroon ng crackdown, hindi na naglisensya yung mga yun, siyempre. Aha. Pero tuloy-tuloy sila. Paano naman dumami Hindi ng naman dumami? yun, yun na nga tatanong ko. Ibig sabihin, hindi sila. Entrenched na Yung raw. immigration natin at sino yung nagbibigay lisensya, PAGCOR, hindi na PAGCOR. minonitor yan. Hindi na nila na ano yun. Ika nga ng PAGCOR, hindi na namin trabaho. Mahigit sa 300 illegal na pogos sa Pilipinas. Mahigit 300 grupo. 300. Ang nagpupogo. 300 plus. Oh. At saka yan, Hindi So, nag-register. ano to? Hindi na matatanggal to sa Pilipinas, tong pogo na to. well, Tatlong daan na yan eh. there will be efforts. Kasi, pati yung mga Visayas, Mindanao, marami doon. So tip of the ice cream lang to sa Itong Kapampangan, Luzon, Tarlac, ano to? Mandaluyong, Pasay. Kasi, Basta merong internet, asahan mo, Oo, meron. pwede magpogo. Pwede magpogo. Internet dependent yan eh. Internet gaming nga ito eh. Internet Gaming License, IGL. Hindi naman kasama mga telco dyan, ha? Hindi naman. Kasama. Kasama rin. Siyempre. Man, Yoli Crisanto. 30 plus, 300 plus daw po ang pogos. Illegal. Ang may lisensya lang, wala pang 50. Wala. 48, 49. Ayan. Yan Yung po mga ang sabi yun ng pag. Kakabit-kabit na sila. Kakabit-kabit. Internet Gaming License. Binibigyan po yan. IGL. Okay. At ang PAGCOR na Nagbibigay. ngayon, maha-highlight ang PAGCOR dito sa issue. Yes, na. yes. Panigurado, hindi makakaiwas. Dahil ang nangyayari ngayon, ano yan? Bigay lang ba kayo ng bigay ng lisensya? Paano na monitoring? Anong kondisyones nyo? Anong kondisyones? Yan. So, excuse me, sir. Ano? We get Bakit? the applications, we check, we verify, and then we stamp either rejected or approved. Ganun po ang On the aming basis trabaho. of the documents. Oh, on the basis of the document. Wala ba kayong KYC man lang? Hindi. Ito ang problema ng PAGCOR sa tingin ko. Kayo, magpo-process kayo. Ang PAGCOR magpo-process ng Ng application. documentation. Bibigyan ng lisensya. Pero nasa kanilang obligasyon din, to monitor. Monitor. Wala Do they sila. have the capability to monitor? Babiyahe Meron ba silang enforcement arm? Aasa din yan Sa police. At saka local government. or NBI or LGU. Yan. Anong kulang dyan? Sa akin, ang tingin ko, ang kulang yung setup. Nag-uusap ba kayo? Yan. Yan. Magkatabi kayo. Pagkatabi Ako, ko. parang gabinete pala to. Hindi nag-uusap. Yung wala po yung setup na yon Na- na pagkabigay ng lisensya ng PAGCOR, parang, kumbaga parang MMDA din yan, Oh. i-deputize mo ngayon to. Kanya-kanya na kayo. Ganun ang mangyari. Parang yung PAGCOR, sasabihin sa PNP, eto ang mga reglamento, kailangan eto. Bahala na kayo. Yun po ang kulang dyan. So may missing link. Hindi, yung kasi sinasabi natin, hindi nakukumpleto yung loop eh. Yan. Yung monitor, So nag-issue ka ng lisensya and that's it. Parang ganun ang nangyayari. hugas kamay ka na, hugas kamay ka na. So ano pong dapat gawin? Kailangan magkaroon ng makumpleto yung loop. Kasama yung LGU, Oo. kasama yung PNP. PNP, NBI, PAOK-TF. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ano ba ito? PAOC. Hindi ba ito yung umbrella o spearhead? Ito yung spear na yung... They have to talk eh. Kailangan They have to mag-usap. talk and then put the conditions. Hindi yung kanya-kanyang banatan. Lumalabas ngayon na after the fact na yung PAOK na yan eh. After the fact, may nangyayari na yung mga crime, kaya kailangan pumasok na yung PAOK. Ang sinasabi natin, nung nagkubuha ng lisensya, assuming we decide na mahusay, magaling para sa atin itong Pogo, at na-decide natin we will continue to host this Kaya may framework. foreign entities. So, May framework dapat. hindi pa established yan. Pinag-uusapan pa na yan, pinagdidibatihan yan. Is it good for us? Actually, paring Conrad, paring Joel, yun na nakikita ko kung bakit hanggang ngayon, yung aligaga, Maraming kontra. kaya hindi nakakaroon ng loop na maayos eh. Kasi, Ayoko yan. ayoko yan. Iba okay yan. Yung Pero ganun eh. Hindi pa tayo... Make a decision na finally. Hindi tayo desidido dyan.
Ngayon, pag decidido na tayo, kailangan yan, ma-establish yung loop na sinasabi. Pagkor mag-i-issue ka ng lisensya, Ito. monitoring sa'yo, pero ang enforcement, kailangan mo ng dibaril. Kasi ang mga, sabi nga nila, ang nag-ooperate niya, criminal syndicates. Now, how do you weed Escort out? ka at bodyguard PNP staff eh. Sa Special Action Force ka. Paano ka papalag? No, but how do you weed out the bad element? Oo. Hindi ata, baka hindi ma-weed out. Question po, again, I'm not a gambler or something, but ang pagkakaintindi ko, yung Pogo, ang clientele na nandun sa China. Aha. Hindi dito. Oo. Bakit hindi na lang sa isang lugar? Parang isang Las Vegas sila, nandyan sila sa isang probinsya. Okay, you are the Pogo province. Hindi, ganito Hindi ba yan. pwedeng ganun? Para mas matututukan. Hindi, isang ang Ang hirap Huwag yung kalat-kalat na... Paano mo i-implement yun? Hindi. Isang ang pinag-uusapan dyan, yung isa sa mga Saka conditions yung nga, yung talagang naka-establish kayo ng isang area. Parang zone. O parang zone. Okay, dyan sa, halimbawa, meron kayo dyan sa Pampanga o zone na Yun, kayo. ayan, dyan kayo. Magugulo. Dito kayong Diyan lahat. kayo lahat. Ito sa Bulacan, ito naman. Kasi it has become so Assuming na legal. legal. Ah, Hindi, dapat- Kaya nga ang Legal ang argument, parang Jonah, Illegal yung... hindi pwedeng maging maayos yan, medyo humane ang treatment. Oo. Dahil in the first place, mga criminal syndicates ang nag-ooperate. Tingnan mo, 40-45 yung legal eh. 300 plus yung hindi. Patay tayo dyan. that is, So payag ka na tanggalin na lahat ng Pogo. Ay, magagalit ang real estate sector, ang daming ganun LGU. nun. Daming problema ganun. So- sabi ni Senator Robin Hood, ay bago natin isipin yan, bigyan muna natin ng hanap buhay yung madidisp. And then, so therefore, we have to accept Pilipino. kailangan tagapin natin yung bad effects. Oo. Kung gano'n na argument. And that is the reason why, ang iniisip dyan, how to mitigate. Mitigate. Para hindi masyadong, okay, may bad effects, pero hindi masyadong malakas. Ang sinasabi po nila, yung gambling, talaga masama yan. Kasi ang gambling nanganganak ng ibang bisyo at ibang crime. Kaya noon, ang objection dito sa casinos, ayaw. Dahil nga manganganak yan. Pero may itsurang na-manage natin na maayos. Iyang casino operations dito. Meron ngang mga nanganganak nga ng illegal activities yan, like money laundering, drugs, prostitution, pero hindi po gano'n ka lala. Ang social impact. Etong Pogo, Hindi. kidnapping, illegal Saka, detention. yung makakita ka ng mga torture rooms na may Mga ganyan din, hindi, pero na ano yan eh. Kaya nga, ilan ba yan? Yun ang tanong palagi ng mga pro eh. Ilan ba yan? 10? Out of 300? O ano? Yan, ngayon, yan ang argument. Kung ngayon. 10 lang, Yung mga okay lang. loko. Manage ako. Yung mga loko. Loko talaga yun eh. Pupunta na. Di hulihin nyo yung loko. Hulihin nyo yung mga loko. Yung mga ayos, Di yun. continue to monitor. Kasi ang sinasabi nila, hindi na naman, kaya nagagalit din yung iba, hindi lang naman gaming na ito. Nag-hack nga kayo kung ano-anong ginagawa Oo, niya. dami. May iba na pong May iba crime. ng crime. Scams. Ayan, mga ganon. Yeah, scams. So, money Money laundering. laundering. In a sense, Alitagtag. ang kailangan lang talaga, talagang dito mo kailangan yung close monitoring, pare. Aha. Natatawa ako doon sa hina-highlight ngayon na PLA uniforms. Oo. Parang tatatlong piraso. Ano ba? Alam mo, parang may element na rin ng ano rito eh. Pang ano? Hype eh. Disinformation. Oo, kasama na yun. Ano ba ang purpose kung bakit inuupakan ang mga Pogo ngayon? Ano? Anong main purpose po? Gusto nilang tanggalin. Yung iba. Pilipinas. Linisin. Okay? Sabihin na natin, linisin. Magagawa ba yan kung ang hina-highlight ngayon, puro raid? Kailangan po magkaroon talaga ng overall plan. Actually, may ginawa ng framework. Sino gumawa? Ang gumawa doon, I understand, DOJ. Kaya lang, you have to go through that process of working with the other agencies. Para nag-uusap kayo. Na-establish na ba, parin Jonat, na talagang may pakinabang tayo sa Pogo? Yes. It has been established. Has been established. That is the reason why PAGCOR is issuing this. Ngayon, ang next move dyan,
dapat tanggalin yung mga masasamang nangyayari yan. Oo. Ano yan? Enforcement po yan. Yes, enforcement yan. Para rin yan yung Okay, itong din sa news ngayon, nirelieve yung pulis sa chief ng sa Pampanga, mga ganyan. So it's obvious na locally yan ang unang-unang magiging target mo sa enforcement. Of course. Kasi kung yung police chief at mga sa kasapakat na yan. patay na tayo. Tapos Paano na. yung enforcement from the national... yun na nga sinasabi nila, yung Pogo, by its nature, magiging source of corruption, parang weteng. Oo. Bakit naayos natin yun? Kasi nga, marami illegal na nangyayari. Therefore, kailangan nilang kumonek sa politiko, kailangan nilang Police, sa PNP, lahat. sa judge. Oo. Sa judge. Kaya po organized crime Ganyan talaga ang organized crime by its nature. Huweteng ganun na nga dati. Ganon din yan. Yung isabong, ganun din. Ganun yan. Kaya- Kasama na lahat. Kaya, kailangan may framework. Ang matindi po rito na sinasabi ng mga social scientists, from narcotics, from narco-politics, nasa Pogo politics tayo ngayon. Kasi yung mga operator ng Pogo, dahil sa marami silang, yung mga illegal, hindi ko sinasabi lahat, yung mga, may mga illegal na activities, kailangan nasa bulsa nila ang mga politiko. Lahat na. Judge, politiko, police. Ayan. So, hindi malayo na makontrol nila ang local governance. Hindi malayo. Hindi malayo yun. Okay. Yun ang isang side effect niyan. Sa laki ng pera ba naman? Hirap... Sa laki ng pera nga umiikot dyan. Baka nagtayo na nga ng sa mga local yan eh. Diba, mga Chamber of Commerce. Ang Meron na kinakatakot sila. dyan, Oo. yung mga illegal, kasi ang nangyayari niyan talagang may sarili silang mundo eh. Sila nag-ano yan. Remember, may pelikula, The Godfather, di ba? Nagbabanatan niya. The Godfather, ang story ayos si Don Corleone, biglang eto si Solozzo. Meron siyang, gusto ko sana yung ikaw ang maraming hawak ng mga judge, politiko at Isama mo naman ako. Siyempre itong isa, sorry, ayoko yung ito na isa, hindi siya papayag dahil meron malaki negosyo. Ganyan sila nagkakasimula. Nagpapatayan sila sa sarili. There is no better way of saying it than what the US is doing. Ganyan din. Ano ba yung US, yung mga Godfather na? Hindi yan yun. Ganun din. They're Organized crime din. organized crime din yun. You have to have politicians in your pocket para maging successful Hindi ka your organized crime. Politicians, judges, All the institutions. police, All the institutions. Ngayon, the issue, sabi ni Paring Conrad, the issue is, are we 51% good, 49% bad ba yan? O Titiisin what? natin yung bad? Anong Dahil gagawin may natin? good. Ang gusto ng ibang mga natin sa Senado is really tanggalin na lang lahat kung hindi nating Yun na nga sinasabi. house cleaning. Yun ang sinasabi ni Kasi Senator Barnacles. Robin. Oo. Ano ngayon ang gagawin natin? Sila dyan? Sherwin Gatchalian. Sige nga. Gusto mo? At hindi po nauuwi yan. Hindi. At yan, Maniwala sa akin, hindi nauuwi yan. mag-underground lang Kasi yan. wanted din sila ron. Wanted din sila sa China. Mag-underground din yan. Mag-underground din. Ay, mas, Para manglalabas dyan, malaweteng. mas gusto mo. Illegal, pero we tolerate They the will seek more existence. hospitable towns Yes. or provinces. They can go regions. some other place. And bribe their way into the inner power. Ganun lang yun, pare. So what? Mas mabuti pa siguro, sabi ng ibang thinkers, naka-float yan. Alam mo, And kilala mo therefore, sila. nakalutang yan. Nakalutang sila. Mga taga-subaybay, nakikita nyo yung dalawang May ano yan mga strategy. Dalawa o tatlo. debate, diba? Yung iba, Pilihin o... Pero walang maiksing Amerikana dyan. Wala. Ayaw nila yung ganyan. Hindi. Pare, Meron din. Small time. No. Yung mga maiksing Amerikana, beneficiaries sila ng pera ng mga yan. Pag kasi na-launder real na. estate. Ay, come to think of it. Parang Kaya real ito estate. nga pala yung, wag niyong alisin yan. They prime the economy. Yeah. Alam mo ba, Activity. pare, ang mga offices, alam ba yung Ayala Tower? Makita mo yung directory, kukunti na lang yung mga kumpanya. Oo. Bakante na yung mga The office space. office space. Grabe ang glut. Kasi result din daw yan ng pandemic. Na-realize ng mga iba, pwede naman pala na I don't maintain A big office. a big office, a big fancy address. Hindi ko kailangan. So, all over the place, marami pong office spaces. Talagang hindi na. Iba.
yung mga mamahaling building, makita mo 1/3 na lang nung directory. Oo. Ang mga meron lang. Dati, dami nun. Hindi, ang Dati puno yun. yung mga buildings, halimbawa sa Salcedo Village, yan sa Makati, yung iba, tinransform na nila into hotels and B&B. B&B. So yan, ngayon, yung mga nakamaiksing Amerikano, ano nila rito sa Pogo? Babagsak ang real estate. Babagsak sila. Meron na pong warning ang IMF at ang sinasabi nila, the real estate, what's happening in the real estate, it's worth watching. Yan ang sabi. Because that is what happened in China. Aray. Yung bubble. Overheat. Yung bubble nila sa real estate. Risks in Philippine real estate sector bear watching, sabi po yan ng IMF. So napapansin na rin nila. Okay. Kaya yung mga iba doon, kunyari na high-tech sila, Pogo na rin yun. Pogo na rin pala. Carefully monitor. Dahil malaki daw pong portions ng mga bank lendings nandyan sa mga ventures na may glut, especially offices. Offices, cars. Consumer lending. Oo. Car loan, mga ganon, pare. Ang hindi tumitigil ang pagtaas pare ng presyo, luxury homes. Iba naman yun. Tuloy yun. Dire-diretso. Tsaka condos na. Yung mga low-end na condo, Yeah. ayos pa sila. Yung offices po, ang malaki ang glut. Yung offices, problema. Sinasabi nila kasi, wala namang katwiran para umakyat niya ng ganyang kataas yung mga presyo. In the first place. In the first place. Hindi na nga affordable eh. Bakit sinasabi nyo? Kasi ang layo pa natin sa presyo sa Hong Kong. Pero Hong Kong yun. Iba naman yun. Iba yun. No? It should not be an indication kung nasaan ang presyo ng real estate dito sa atin. Malayo-malayo. Ba't ikukumpara mo doon? Over talaga tayo. Over. Sabi nga ni Senator Cheese, OA yan. OA? OA. Para sabi ni President Duterte, OA daw yung daw. rate. OA daw. Yung Kay Buloy. ano ba ang hindi OA? Ano bang hindi OA? Ako, minsan, nalilito rin ako dyan. Si Inday din, ganyan, nagsabi. Overkill daw. Pero paano? Ano ba ang hindi overkill? Ano ba? Ano ba ang overkill? Ano ang hindi overkill? Hindi overkill. Hindi, dumoorbell kayo. At Naku. magandang Hindi umaga nga- po. Ganun. Ayan, yan. Hindi parang military police raid. Oo, Okay. 9:01 ng umaga, Karambola sa DWIC 882. At Karambola sa DWIZ.